Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. I-update ko kayo ng mga balita ngayon. Ayan po, sabi ni Interior Secretary John B. Cremolya, si dating Congressman Saldico and 17 others have until Monday daw to voluntarily surrender after the Sandigan Bayan release arrest warrants in connection with the anomalous flood control projects. Otherwise, all bets are off and they will consider them fugitives from justice. Ganon din ang sabi mga kababayan ni NBI OIC Director Attorney Angelito Magno. Sinabihan mga kababayan si Saldico at mga co-accused nito to surrender now while it is a choice and not as a consequence. Adding that the warrants are now live and the agency's teams are moving. Justice is calling, sabi po niya. Sa batas, anya, walang later, only comply or be compelled. Mas magaan ang proseso kapag kusang loob, mas mabigat kapag hinabol. Face the warrant now. Justice is calling, better to meet it than to run from it, sabi po ni Magno. Mahigpit kasi yung utos, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. After yung Sandigan Bayan, nagpalabas po ng warrant of arrest laban kay Saldico at saka sa 17 co-accused. So makikita natin ngayon mga kababayan, abang-abalang-abala ang lahat sa pangalan ni Saldico at sa issue ng sinasabing 100 billion na insertions. 100 billion scandal. Pero mas may malaki, mas tahimik yata at mas matagal nang umiikot mga kababayan na kwento. Yung 142 billion pesos na insertion sa Senado, parang natakpan na po, nakalimutan na po yung 142 billion pesos na insertion na iniuugnay po kay dating Senate President at Bicolano rin, Senador Chis Escudero. Naalala ninyo? O nakalimutan na ninyo. Kaya kailangang i-remind natin kasi mas malaki po ito, 142 billion. May warrant na si Saldico, what about po si Chis Escudero? Ano na? So that's the first question. Ano na po? Kailangang pag-usapan po natin ito. Baka makalimutan ng madla. Pangalawa, yung sa Bulacan mga kababayan na baluarte ni Villanueva, Senador Villanueva, yung epicenter mismo ng flood control mesh. And guess what? 12 billion pesos ang pumasok sa Bulacan na baluarte ng dikit ni Chis Escudero na si Senator Joel Villanueva, kung saan pinakang malaki ang problema at korupsyon. Doon din pinakang malaki ang insertion na ibinibintang kay Chis Escudero. Yan po yung report ng Vera Files mismo, mga kababayan. No? Secret in the Senate, the ghastly budget insertions of Chis Escudero. So hindi po ito coincidence, may pattern po siya, mga kababayan. Next to Bulacan, yung epicenter sa Luzon ng flood control scandal, yung Sorsogon po. Ayan yung Sorsogon na baluarte ni Chis Escudero, halos 9 billion. So ito mga kababayan ang uncomfortable truth kapag sariling probinsya ang may malaking pondo na questionable. Mas marami pong tanong. Walang tanong-tanong. Mas marami ang tanong kaysa sagot, mga kababayan. Ayan second placer is Escudero's home province of Sorsogon in the sum of 9 billion plus. This is broken down to 1.1 billion for flood control, 3 billion for roads, 525 million for bridges, and 4 billion for buildings. Yan ang hard truth mga kababayan na dapat lagi nating binabanggit kasi talagang parang intentionally binabaon sa limot. Di ba? Intentionally binabaon sa limot. Mas na pinalilitaw yung 100 billion insertion na inaakusa sa ating Pangulo at kay Martin Romualdez. Pero pinasag na po ni Ping Lacson. Wala niyang kinalaman yung ating Pangulo dyan. Illogical niya. Kaya akusa mo yung Pangulo ng 100
billion insertion. Bakit pa gagawin yun ng ating Pangulo? Pwede niyang iutos kay Amina Pangandaman na isama na mismo sa NEP. Ba't uutusan pa si Saldico? Pagkatapos, after the 100 billion insertion, biglang binito ng ating Pangulo 194 billion, almost double the amount. Ano yun? O, diba? Basag na basag mga kababayan kay Ping Lacson. Yung mga akusasyon na yung Pangulo nag-insert ng 100 billion tapos tumanggap daw ng 25 billion na na kickback diniliver ni Saldico mismo. So kailangan talaga ni Saldi sumurrender para linawin. Siya ngayon yung may kaso po, mga kababayan. Sunod yung Davao. Oh. So yung Davao 7.2 billion. Yung lugar ni Pulong. So hindi po ito simpleng proyekto lang. Ito ay web, network, pattern. At kung totoo ang figures, this is national scale influence. Yan. Davao, with no indication of this, is Davao City or Davao region, 5 provinces with an allocation 7.2 billion. Sabi dito sa report ng Vera Files, Davao can benefit 2 senators, Bongo and Bato de la Rosa. Yan ang report, mga kababayan, ni Antonio Montalban II, Europe-based Filipino social anthropologist and heritage activist, sa kanyang commentary sa Vera Files. Hindi yan kwento-kwento, mga kababayan. Dokumentado. So, sa testimony ni dating DPWH Yusek Bernardo, may kickback route daw via Maynard Ngu. Ito ang linya na kailangang malaman sa madaling panahon. Kung may 20% kickback scheme si Chis Escudero, magkano ang nawawala at sinong pumipigil para hindi lumabas ang buong detalye dito? So makikita natin, mga kababayan, ang narrative control simple. I-distract ang publiko kay Saldico, kaya ngayon ang topic laging si Saldico. Diba? Para hindi po mapansin ang mas malaki, mas delikadong insertions na iniugnay kay Chis Escudero. 142 billion po ang insertion sa Senado. Nakita ninyo? So in politics kasi po, one thing is consistent. Dapat ninyong ma-realize siya. Kung sino yung pinakang tahimik, siya yung dapat nating bantayan. Ang kawalan ng ingay ay hindi kawalan ng issue madalas. Ito po ay indication lang ng lalim ng proteksyon. Kaya tahimik. Diba? Tulad ni Mark Villar, tahimik. Ang ibig sabihin, malalim ang proteksyon. Malakas. Diba? So sa PR terms, mga kababayan, ang tinatawag na selective outrage equals red flag. Tatandaan ninyo yan po. So kung may mabilis na galaw, mga kababayan, mabilis na aksyon sa 100 billion insertions, dapat mas mabilis din. Kasing bilis o mas mabilis pa sa 142 billion. Mas malaki. Di ba? 142 billion. So mapapansin natin, yung 100 billion insertion may kaso na. Pero yung mas malaking halaga, 142 billion, parang walang movement. Di ba po? Hindi ninyo nahalata, parang nakalimutan na nga. Kailangan nating i-remind. Kailangan nating kalkalin at i-remind yung ating madlang people. Di ba? At saka yung ating mga authorities. Bakit ganon? Lalo sa Senado. Di ba? 142 billion. So hindi po ito tungkol sa politika. Hindi po ito tungkol sa personality. Kundi ito po tungkol sa consistency and transparency. Saka siyempre, para naman fair, mga kababayan, napapag-usapan yung 100 billion insertion. Pero nawala sa sa radar yung 142 billion. Kasi po, kung may dapat managot, lahat po dapat ng totoong sangkot. Hindi yung pili-pili lang. Tama po. Hindi pwede pong may sinasanto. Tulad ng sinabi ng ating Pangulong Bongbong, walang dapat sasantuhin.
So ang ating panawagan, huwag kalimutan po yung 142 billion insertions. Huwag kalimutan po si Cheese. Naog na ito kay Cheese. Huwag kalilimutan po. Kasi po, kung laban sa korupsyon ang usapan, hindi po pwedeng selective lang ang taong bayan. Kabilang na po yung mga nasa gobyerno. Tama po, mga kababayan. Ayan man lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.